BBM, nilaglag at disinipot ng alyansa slate sa Victory Party Laglagan Festival na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nagkaroon pala ng Alyansa Victory Party sina BBM at ang Alyansa Slate na bawat pangalan ng mga senador na tumakbo na itema pa sa iba't ibang uri ng alak. Ngunit kagulat-gulat na hindi sinipot si BBM ng kanyang mga senatorial balls. Maliban kay Lito Lapid, mukhang laglagan na ito to the max. Hindi ba't na... So ibig sabihin talaga, totoo? Na talagang hindi sumipot yung talagang mga miyembro ng alyansa doon sa Victory Party na syempre parang kahit pa paano kasi may nanalo kasi sa kanila, 'di ba? Nandiyan nanalo si Tito Soto, si Tito Sen, si Ping Lacson, si Lito Lapid, si Pia Cayetano, sino pa ba mga katunay? O basta yun na yun. No, kung na kahit pa paano may nakapasok sa kanila. So parang hindi nakiselebrate, lumalabas dito, hindi nakiselebrate yung mga alyansa member. No? Parang si Lito Lapid nga ang nakita natin. Parang si Lito Lapid nga din ang nakita ko nun sa video na parang nagpunta diyan yung umattend. Nako, ano kayang nangyari at hindi sila pumunta diyan sa sarili nilang Victory Party. Parang nalungkot ba sila sa nangyari, naging resulta ng pagkatalo nila? O, di ba? Siyempre, yung mga natalo sa kanila, kilala naman natin si Abalos, talagang malapit kay PBBM. Si Abalos pa yung parang nawala. Totoo ba ito? Talaga bang, ano bang dahilan kung bakit hindi sila nakakapunta dyan? Nakakahiya, si BBM, even in his so-called Thanksgiving bash with his alyansa, hindi siya sinipot ng kanyang mga nakasama, except kay Lito Lapid. On the other hand, si PRRD na ni minsan hindi na silayin ng ating mga kababayan ay araw-araw dinadalaw, sinusuportahan at pinaglalaban kahit saan paman, kahit na pagdating sa The Hague, Netherlands. Kahit si Erwin Tulfo, wala din pala, no? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi sumipot ang alyansa slate ni BBM? So parang yung mga natalong alyansa, parang ayaw nila makibunyi doon sa pagkapanalo ng mga kasama nila. Hindi katulad sa PDP laban. No, although nakita ko yung parang yung nagsalita sila, no, sa parang nagsalita sila, napanood ko sila noon eh. Nito lang na nakikita mo sa kanila na malungkot. Siyempre, malungkot sila eh na natalo sila, pero nandoon pa rin yung masaya sila dahil na nanalo yung ibang mga kasama nila. Dapat ganun eh. Parang ka. Hindi ka pa rin maaapektuhan gaano, 'di ba? Kumbaga, patuloy pa rin kung sino yung taong sinusuportahan mo. Doon mo malalaman talaga yung pagiging solido ng tao eh. Maliban kay Lito Lapid, narito ang dahilan. Mga tagay ng talunan ay cocktail menu na naiwan ng rehistro. Ito na siguro ang pinakamasayang menu na hindi nila binasa bago Bong Island Iced Tea, Pia Colada, Daping Martini, Blue Supremo, Manny's Knockout Punch. Nakakatawa yung kay Manny's Knockout Punch, dire-diretso na knockout si Manny. Tapos Mojito Soto, Gintol, Gintol Iced Tea, IC, Espresso Martini, Classic, Margarita Villa, All the Way, Alyansa, forward to... Kumbaga kulang-kulang yung alak nila. Ang nandiyan lang si Blue Supremo. Diba? Wala si Manny's Knockout Punch. So, Manny's Knockout Punch eh, no? Tinding alak yun. Print sa Thanksgiving ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, inihain ng listahan ng mga cocktails na ipinangalan sa kanilang Senate slate. Problema lang,
May mga pangalan dito na nilampaso ng boto at hindi na sumipot sa party. Ang totoo nga, si Supremo lang sa mga nanalo ang dumalo sa pagtitipon. Ang mas nakakatawa, hindi man lang naisip i-revise ang listahan. At teka, nasaan si Amy Marcos, ang endorsed ni Inday Sara? Malinaw, kahit sa cocktails may gulo ang alyansa. Tara, basahin natin ang mga inuming may tamang-tama pero maling timing. Number 1, Ben Hurricane, Abalos. Ben Hurricane. Parang bagyong di naman dumaan sa radar. Maingay sa simula pero biglang nalaos. Malakas ang tama sa umpisa pero hangover agad sa bilang ng boto. Lasang count muna bago press con. Number 2, Cosmopolitan, Binay. Klasikong sosyal-sosyalan. Pero ito kasi si Binay ito, bumanat din to sa mga Duterte, 'di ba? Parang no, pero si Abalos, 'di ba? Parang syempre parang iisipin natin na bakit hindi kaya nagpunta to. Alam naman natin na isa to talaga sa solid close talaga ni PBBM, no? Ano kaya ang dahilan ni Benhur Abalos? Di kaya merong karera na nasabay doon sa Victory Party, parang gano'n. Yung may laban yung kabayo ni Benhur. Magagaling ang kabayo niyan. No, ni Abalos talaga. Paborito ko si Abalos pagdating sa pagano ng mga kabayo. Pero pagdating sa politika, medyo sinasabi ko nga out tayo ng konti dyan, sir. Ayun, Cosmopolitan Binay. Ito, si Binay. No? Parang isa to sa nakita ko yung video na nilabas, parang kumpiyansa siya, kampante siya na parang hindi siya matatalo. Parang ganun yung lumalabas dun sa caption. No? Kaso lang, ang naging resulta talaga hindi maganda para sa kanya. No? Ang lumang dynasty na pinilit ipainom ulit. Pa-smooth sa presentation pero after 2 spins, parang gusto mo na lang umuwi sa Taguig. May aftertaste ng city identity crisis. Number 3, Bong Island Iced Tea, Revilla. Overacting ang tamis pero walang tunay na sipa. Lasang papogi habang nakalipsync ng budots. May kasama pang pork flavored syrup pero wag kang mag-alala. Di pa raw final ang resibo. Ay, hindi na nadala ni Bong Revilla yung mga tao sa budots kasi hindi ka pa nagpalit Dapat nagpalit ka na kasi ba't ada na ngayon ang usong kanta 'Di ba? Dapat yun na lang yung sinayaw mo kasi yung budots nung nakaraan mo pa ginagamit yung budots. Sana binago mo naman, 'di ba? Kakasawa na, hindi mo na nga nadidinig masyado yung mga budots ngayon Dapat naging updated ka kahit pa paano. 4. Pia Colada, Cayetano. Matapang pero balanced, parang kombi ng beach vibes at sanit hearing. May legal kick na may kasamang protein shake energy. Inumin ng mga titang ready makipagsabayan kay Inday. Pwede, basta wag lang lalagyan ng Cayetano complex. Para sa akin to si Pia Cayetano, no? Kung pag-uusapan dyan yung impeachment ni VP Sara, parang isa to sa hindi boboto na ma-impeach si VP Sara. Kayo mga katunay, nararamdaman nyo rin ba yun? Siyempre, unang-una, sinasabi ko nga, nationalista party yan. Sila Amy Marcos, nationalista party, Camille, mga Bilyar, si Cayetano, si Alan Peter Cayetano, at isa pa, kapatid niya si Cayetano. At alam naman natin kung kanino pumapabor si Senator Alan Peter Cayetano. No? Number 5, Bing Martini, Lacson. Straight, walang halong kalokohan. Inumin ng mga gustong ng audit habang umiinom. Di man exciting, pero matatag kapag may anomalyang naaamoy. Bantay budget in a glass. Timplang para sa mga nagmo-monitor ng pork insertions habang nag-cheers. Masasabi ko kay Lacson, no? Yung talagang, yung mga sinasabi niya talaga na yung mga kapag may mga ganyan, pinag-aaralan muna nila, talagang mahigpit sila. No? Talagang wala silang gustong palusutin ng mga corruptables, di ba? Mas maganda, yan, nasa Senado ngayon si Lacson, doon niya patunayan talaga. Di ba? Pero to si Lacson, hindi naman to nanalo dahil alyansa siya Kung tutuusin talaga. Kasi si Lacson kasi kilala na to Kung tutuusin kasi, yung mga nasa alyansa talaga, no, kung sa pangalan lang talaga, lamang sila. 'Di ba? Kaso nga lang ang nangyari, kung pagbabasihan pangalan kaso nga lang ang nangyari, talagang naging matalino na yung mga tao. Ibig ko sabihin marami na silang nalalaman. 'Di ba?
nakikilala nila unti-unti yung mga tumatakbong politiko, hindi katulad dati. 'Di ba? Saan lang ba tayo nanonood noon? Sa mga TV lang, sa mga istasyon lang. Syempre kung sino lang yung gustong ibalita noon, yun lang ang ibabalita nila. Pero yung mga kalaban nila hindi binabalita, hindi natin nalalaman yung mga background. Kaya sila lang talaga, kung sino yung talagang may makinarya, siya yung nananalo. 'Di ba? Pero itong si Ping Lacson naman kasi, yung sinasabi ko nga kanina, hindi naman siya nanalo dahil sa alyansa siya. Dahil Ping Lacson na yan. 'Di ba? Ito paano may pangalan na yan eh. 'Di ba? Number 6, Blue Supremo. Blue Supremo. Lapid, tahimik, steady, pero parang laging may iniisip. Inumin ng mga di na nagtatanong kung bakit siya nandoon, sanay na kasi. Lasang classic action star, walang subtitles, parang alak na palaging present kahit walang order. Si Blue Supremo naman, yan si Supremo, no, tingin ko nanalo dahil maraming uma-idol kay Coco Martin. Di ba? Kasi nakikita naman natin yung mga palabas ni Coco Martin, lagi niya kasama si Lito Lapid. Ibig sabihin, pinapatunayan dito na maraming fan si Coco Martin, di ba? Oh, di ba? Parang nadadala. Kahit maraming ating nagtataka kung bakit nanalo si Lito Lapid. No, hindi ayokong questionin yung pagkapanalo ni Lito Lapid kasi ako idol ko yan si Lito Lapid pagdating sa pelikula. Gustong-gusto ko yung mga pelikula ni Lito Lapid. Kahit yung mga role niya sa Batang Quiapo, sa Probinsyano, gusto ko yung role niya doon. 'Di ba? Idol ko yan eh. Kaso nga lang pagdating sa politika, 'di ba? Nagtataka yung mga tao. Paano kaya nakapasok to? 'Di ba? Parang ganun yung naging question nila. 'Di ba? Parang sinasabi nila, ano bang nagawa nito? 'Di ba? Sa dami ng mga senador na tumatakbo na fit, bakit siya nakapasok? 'Di ba? Pero sila na nakakaalam niyan kung bakit na. 'Di ba? Malay natin, maraming may idol kay Coco Martin. 7. Manny Snack Punch. Pacquiao. Matamis, moralistic, at may kasamang sermon. Akala mo winning formula. Yun pala, pang preaching lang, hindi pang senado. Lasang chosen one na hindi pinili ng taong bayan. Boom, knockout. Ito kasing si Manny, okay na sana to kahit papaano eh. 'Di ba? Okay na sana. Kaso nga lang, ang naging problema niya, nung eleksyon dati, no, si PBBM tsaka si VP Sara, 'di ba, yung presidential tumatakbo si Manny. O binabanatan niya si PBBM. Inuupakan niya ng inuupakan. Pero pagdating nung nanalo si BBM at naging presidente, biglang nagbago yung timpla. 'Di ba? Parang ang tapang-tapang mo sa una, suntok ka ng suntok, tapos biglang nung sinuntok ka, biglang natulala ka. 'Di ba? Parang ganoon ang nangyari. Kumbaga parang sa boxing ka lang matapang, pero pagdating sa ganito sa politika, wala ka pala. Mismong kahit sarili mong suka ikinakain, ganun yung sinasabi ng ibang mga kababayan natin. Doon sila hindi bumilib kay Manny. Sa pagboboxing ni Manny Pacquiao, bilib tayo diyan. 'Di ba? Bilib tayo diyan. Hindi natin maitatanggi na magaling talaga sa boxingan si Manny Pacquiao. Pero pagdating sa politika kasi, no, hindi nilaro ng maayos ni Manny. 'Di ba? Syempre iisipin ng mga tao sa ginawa niya, sinisira mo si BBM, tinitirya mo si BBM, tapos biglang naging kakampi ka ni BBM, sumama ka sa kanya. Samantalang talaga below the belt ang mga sinasabi talaga ni Manny, yung mga inaakusa niya kay PBBM. Syempre may dinamay pa si Manny noon, yung nanay ni PBBM. 'Di ba? Kumbaga, kung ikaw makakarinig doon, walang kapatawaran yung mga sasabihin niya. 'Di ba? Pero kinuha pa rin siya ni PBBM. O, at tinanggap niya naman. 'Di ba? Parang ang nangyayari, parang wala kang isang salita, parang wala ka pala eh. Parang ganun ka pala. O, parang in short, masama mang sabihin, parang balingbing 'yun ang iniisip ng ibang tao. Kaya parang nawala yung tiwala sa kanya. Nasira yung political career niya. 8. Mojito Soto. Nostalgic ang timpla. Parang lumang kanta sa videoke, kilala mo pa rin kahit gasgas na. Best serve sa reunion ng Double Guts, o kung gusto mong alalahanin ang panahong simple pa ang Senado. May kasamang throwback pero di na makabago. Pero ako iniisip ko talaga sa sarili kong isip, no. Iniisip ko mananalo si Tito Soto talaga, si Tito Sen. No, hindi mawawala sa Senado talaga.
kahit sabihin natin na sinasabi ng iba na hindi naman nanalo yung alyansa, tingin ko makakapasok siya eh. Malakas ang kutob ko eh. Ayun nga, nagkatotoo yung kutob ko. No? At saka syempre, kilala na din to si Tito Sen eh. Kumbaga, experiencado na to. Ang tagal na sa Senado nito ni Tito Sen. Kumbaga, subok na. Alam na natin yung tibay ni Tito Sen. No? Parang ito rin yung isa sa, hindi yung alyansa yung nagpanalo sa kanya. Kundi dahil syempre, Tito Soto siya, kilala na ng mga tao. No? At isa pa, syempre, TVJ yan eh. No? Gin and Tolic Tolentino. Tolic. Pinangakong pangmasa Gin tolic. pero lasang pangkamaynilaan condo launch. Pa-fancy pero wala namang tama. Kapag tinungga mo, bigla kang maririnig nagrereklamo. Bakit nga ba siya tumakbo ulit? Gin bulag na pinasosyal, walang saysay. Ayon. Eto naman si Tol. Yan, Tolentino. Nasira din ang political career nito. 'Di ba? Dahil sa ginawa niya. Sa pagtalikod niya sa mga Duterte. Dahil alam naman natin kung sino ang nag-endorse talaga kay Tolentino, si PRRD talaga. Na sinasabi ng karamihan na kung hindi siya dinala ni PRRD, hindi siya mananalo bilang senador. Hindi siya papansinin. Kasi totoo naman, lahat ng dinadala ni PRRD ay nagiging popular na tao, nakikilala. So malaking bagay yung nagawa ni PRRD para kay Tolentino. So, nung nangyari na kay PRRD, nagkagipit-gipit na yung mga Duterte ng ganito, ginaganyan na sila, biglang nawala sa tabi nila si Tolentino. So, syempre, iisipin din ng mga supporter ng mga Duterte, no, at ibang mga tao na, uy, ganyan pala ugali nito. Pag oras ng kailangan mo, biglang tumatakas, sumasama sa iba. At syempre, yung sinamahan ni Tolentino, hindi rin basta-basta. Dahil alam naman natin, nakaalitan talaga ng mga Duterte, yung panig niya. Di ba? Doon sa sumama. 10. Espresso Martini Tulfo. Mainit, mabilis at nagbabantang sumigaw ng kulang-kulang ang yelo. May tapang ng kape at yabang ng microphone. Sabi, bridge daw siya. Pero sa dami ng ingay, baka flavor lang. Tagi ng mga nag-aabang ng sumbong habang nagkakape. Ito si Erwin Tulfo. Ayan. Eto, nanalo to, hindi rin dahil sa alyansa sa alyansa siya. Nanalo yan dahil Tulfo siya. So tatanungin, bakit hindi nanalo si Ben Tulfo? Kung Tulfo siya. Siguro, mas fit si Erwin Tulfo kaysa kay Ben Tulfo. Pero nakita naman natin si Ben Tulfo kahit pa paano humahabol. Di ba parang magkasunod lang sila ni Senator Amy? Di ba? Pero para sa akin, ayos na rin to. Ayos na lang to. Si Erwin Tulfo na lang kasi talagang napakaraming Tulfo. Kung mangyayari na manalo silang tatlo, di tatlong magkakapatid sila na senador. Parang ang pangit naman tignan nun. 'Di ba? Nakita na nga natin dalawa, si Peter Cayetano tsaka si Pia Cayetano magkapatid. O ngayon si Erwin Tulfo tsaka si Rapi Tulfo magkapatid. Okay na siguro 'yun. No, kahit pa paano. Wag na sigurong madagdagan pa. O kaya nanalo yan talaga dahil Tulfo pa rin yan. Kumbaga doon pa rin bumase. Dito pa rin lumalabas na kapag botohan, mas lamang pa rin yung may pangalan. Hindi totoo, di ba? 11. Classic Margarita Sinama pa rin si Villar. Tahimik pero palaban. Hindi maingi sa bar pero sure kang may-ari siya ng building. Lasang ako ang bahala kay Sara pero naka-silent mode. Pwede, basta hindi epal. Pang senado na hindi nagpapanik. May sariling exit strategy. Ayun. Kasi totoo lang kung si Camille Villar, si Senator Camille, ay sasama dyan, syempre mapag-iisipan siya ng hindi maganda. Di ba? Pag-iisipan siya ng hindi maganda. Mantakin mo, inendorso ka ni BP Sara tapos makikita ka, nandiyadyaan ka. Although, kung ang purpose talaga ni Camille ay para pagpapasalamat, syempre, dalawang gusto niyang pasalamatan, ang mga Duterte at ang mga Marcos, yung alyansa, syempre, iba pa rin yung magiging kaisipan ng mga tao 'Di ba? Kapag sumipot siya at nakita diyan. Kahit sabihin natin na okay lang kay BP Sara na sumipot siya diyan, pero iba pa rin ang magiging kaisipan sa kanya. May posibilidad na masira din ang karir niya sa ganun. Parang iniingatan nila yung mga karir nila Kaya ito yung dapat talagang gawin nila. Magdahan-dahan kayo sa pagkilos. Dahil hindi naman basta-basta yung dalawang nagbabanggaan na malaki na yan 'Di ba? All the way, alyansa. Sino naman yan? Inuming gustong isama lahat, pero nauwi sa lasang halo-halo na walang gatas. Hindi mo maintindihan kung ano talaga siya.
tagay ng mga hindi makadesisyon. Oh. Pwedeng may unity pero walang laman. Walang 13. Forward together. Unity drink kuno pero parang leftover sa kampanya. Walang lasa, walang direction. Pwede na sa mga speeches na walang pumapalpak. Lasang committee meeting na walang quorum. Pero kung tutusin, no, malaki din talaga yung naging epekto na parang mababa sila sa Mindanao. Kasi alam naman natin ang Mindanao, napakalaking lugar niyan. Isa din sa kailangan ng mga politika yan pagdating sa botohan. 'Di ba? Alam naman natin kasi mga Duterte nandiyan dyan sa Mindanao eh. 'Di ba? Doon talaga nasira sila eh, yung yan sa alyansa. Syempre isa pa hindi sila ata daw makapunta doon. Yun ang nagiging chismis sa gilid-gilid, no? Cheers! Samantala sa pag-amin ni Congressman Toby Tiangco, magagamit pala ito ni Vice President Sara Ala. laban kay Romualdez. Ala. Iba pa pala ang nalaman ni Vice President Sara patungkol sa pirma sa impeachment kaysa sa isiniwalat ni Congressman Toby Tiangco. Panoorin natin ang buong video. Pakinggan natin ang bagong statement ni VP Inday Sara. Recently, VP, sabi ni Alyansa Campaign Manager and Navotas Representative Toby Tiangco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget, kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Any statement? Speechless. Kinawalan. Kasi iba yung narinig ko. Ang narinig Loko si BP Sara eh, no? Pasensya na, BP Sara. Gara ng tawa ng BP Sara parang nakakaloko eh. Ha! Parang pilit eh. ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma. Wow. Dami naman nun. Totoo ba yung BP? Ba, pipirma ka lang, oh. Nako. So, baka iba pa yung Sinabi niya, recent na sa interview sa One News. Ibig sabihin, kahit ayaw mong pumirma, mapapapirma ka kung ganun talaga eh. Kung ikaw talaga mukhang ganun eh. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yung sa mga natanggap mga nagpirma. And, totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. Grabe mga lods, no? Ang ikinapagtataka ko lang, pwede pala yan sa mga congressman? Di ba ang trabaho lang ng isang congressman ay gumawa ng batas? Bakit minamanipula nila ang budget? Parang pork barrel na talaga yan eh. No? Grabe talaga, no? Sa kongreso talaga, nako, kayo talaga, nako. Ewan ko ba sa inyo? Diba? Grabe nila kung manipulahin ang budget at parang sila na ang nagde-decide kung bibigyan ba ng budget or hindi. Eh ano ba ang mandato ng isang congressman? Di ba tagagawa lang ng batas? Grabe talaga sa Kaya panahon. parang ano, no? Parang sinasabi nga ng ilan na parang gusto nilang mawala yung Senado kaya gusto nilang may patupad yung sa mga pirma-pirma nga, di ba? Kasi kapag nanalo yun, is maraming, ang Senado mawawala, parang mawawala ng saysay. Pero bakit Senado ang mawawala ng saysay? Siyempre, yung Senado, binoboto ng taong bayan yan. Buong Pilipinas ang bumoboto dyan. Hindi katulad siyempre sa mga congressman. Distrito by distrito lang yan. 'Di ba? Tapos senador pa yung mga mawawala. Siyempre, alam naman natin kasi sa Senado, no, talagang hindi ka basta-basta makakapagpasa ng kung ano-anong gusto mong gawin. 'Di ba? Sa Senado kasi alam naman natin mahihigpit yan eh. O kaya naisip natin para sigurong gusto silang tanggalin para mawala yung tinik sa lalamunan. Kasi ang Senado para nagiging tinik sa lalamunan yan. Kumbaga maraming cheche-bureche bago magawa yung gusto mo eh. Dahil talagang hinaharang ng Senado talaga yan eh. Talagang pag-aaralan nila, talagang maraming prosesong pagdadaanan. Diba? Ngayon, sa totoo lang, ang daming mga nangyayari sa panahon ngayon na unbelievable. Yes. Mga kongresista nang mumudbud ng pera, mga kongresista nang mumudbud ng akap, mga kongresista Dami, no? Sa kanila nang parang gagaling. DSWD. Sa panahon Kumbaga, lang. hindi naman nila dapat gawain yun eh. Hindi dapat sila ang gumagawa noon. Dahil nga syempre, gumagawa lang sila ng batas eh. No, hindi mo dapat saklawan yung trabaho na hindi naman talaga nakaatang sa iyo.
Di ba parang napakasipag mo naman kung sasaklawan mo yung trabaho hindi nakaatang sa'yo. Ngayon mo makita yung ganyan. Grabe. At ang pinaka-worst at pinaka-nakakalungkot, walang ginagawa ang ating presidente. Yun Hawak siya sa leeg ni Tambaluslos. Yun lang. Hawak siya sa leeg ng pinsan niya. Mukhang laglagan festival na ito. Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi sumipot ang mga alyansa slate ni BBM? Ayun. Maliban What lang happened? kay Lito Lapid. Ano ang inyong opinyon? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin yung video na yun na binigyan din natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box kung gusto nyo bumili ng mga alak na nakita nyo kanina. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.